Ipinagbili ng sariling ina para sa alak at pambayad utang. Habang nakaluhod si Mihi at nagkukuskos ng lumang sahig, narinig niya ang malamig na presyo ng kanyang pagkatao. Dalhin niyo na. Wala namang silbi yan. Bulyaw ng babaeng nagluwal sa kanya. Bago siya makaladkad ng mga dambuhalang lalaki, isang estrangherong amoy kagubatan ang nagbagsak ng salapi sa mesa. Akin siya. Malamig nitong utos. Dito na ba magsisimula ang kanyang pagbangon? Kunin niyo na ang babaeng yan. Isama niyo sa bayad ng utang ko. Sanay yan sa hirap. Kahit anong ipagawa niyo sa lunggan niyo, paniguradong hindi lalaban yan. Ginapang ko ang buhay niyan, kaya may karapatan akong bawiin ang puhunan ko. Ang mga salitang yon ay sinundan ng isang malutong at nakakapasong halakhak na pumunit sa katahimikan ng tindahan ni Mang Isko. Sa likod ng manipis at kupas na kurtina ng kusina, nakatayo si Mihi. Ang kanyang mga balikat ay nakukuba sa sobrang panginginig, habang ang kanyang magaspang na mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok. Ito ang sabaw na pinagpuyatan niyang iluto mula sa kakarampot na baryang inipon niya sa paglalaba. Dahil dumaing ang kanyang ina na masama ang pakiramdam nito dulot ng labis na pag-inom ng tuba kagabi. Ang pagmamahal at pag-aalala ng isang anak ay sinuklian ng isang tahasang pagtatakwil. Ibinenta siya kapalit ng alak at utang sa sugal. Parang tinunaw ng asido ang lalamunan ni Mihi. Wala siyang maramdamang sakit sa kanyang mga daliri, kahit pahalos mapaso na ang kanyang balat sa init ng hawak na mangkok. Ang init na yon ay mabilis na napalitan ng isang nakakikilabot na panlalamig na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Ang pinakamasidhing pighati ay madalas na walang boses. Naramdaman na lamang niya ang pamibigat ng kanyang paghinga. Tila may malaking batong nakadagan sa kanyang baga. Sa kabila ng pagkadurog ng kanyang kaluluwa, dahan-dahan at maingat pa rin niyang inilapag ang mangkok sa ibabaw ng lumang mesa. Natatakot pa rin siyang mabasag ang paboritong mangkok ng kanyang ina, kahit pa ang inang iyon ang mismong bumasag sa kanyang buong pagkatao. Isang nag-iisang luha ang tahimik na pumatak mula sa kanyang mata, bumagsak at naglaho sa mainit na sabaw. Naramdaman niya ang panginginig ng sahig na gawa sa kahoy dahil sa mabibigat na hakbang ng mga lalaking inutusan upang kaladkarin siya. Ang amoy ng pawis at tabako ng mga pautang ay tila lason na sumisiksik sa kanyang ilong. Handa na sana niyang ipikit ang kanyang mga mata at tanggapin ang madilim na tadhana nang biglang bumukas ng marahasang pintuan ng tindahan na itinulak ng isang malakas na ihip ng hangin. Isang lalaki ang humakbang papasok. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang mabigat at nakakapasong katahimikan sa buong silid. Siya si Kael. Kilala ng lahat sa baryo bilang ang mailap na mga ngaso mula sa tuktok ng bundok Malimono. Matangkad, malapad ang balikat, at may mga matang kasing lamig ng asero. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang mga dambuhalang lalaki na sana ay kukuha kay Mihi ay napaatras nang makita ang talim ng tingin ng estranghero. Walang anumang pag-aalinlangan. Naglakad si Kael palapit sa mesa kung saan nakaupo si Aling Dalisay. Isang mabigat na bulto ng pera ang inilapag niya sa harapan ng matanda. Ang dami ng salaping iyon ay sapat upang patahimikin ang lahat ng mapanghusgang bibig at bayaran ang lahat ng kasalanan sa baryong iyon. Akin siya, malamig, ngunit madiin na utos ni Kael. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, subalit nagtataglay ng kapangyarihan na hindi maaring suwayin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Dalisay. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit ay biglang nagliwanag sa kasakiman. Nanginig ang kanyang mga kamay habang mabilis na kinabig ang pera papunta sa kanyang dibdib na tila ba natatakot na bawin ito ng lalaki. Wala man lang siyang itinapong tingin o kahit isang salita ng pamamaalam sa anak na nakatayo sa likod ng kurtina. Sa sandaling iyon, malinaw na malinaw sa isip ni Mihi ang katotohanan.
Tinitigan niya ang mga nakabalot na pera sa kamay ng kanyang ina at isang nakakamatay na tanong ang umamalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito lang ba ang halaga ko? Isang dakok na maduming papel kapalit ng aking buong pagkatao at kaluluwa? Hinawi ni Kael ang kurtina. Tiningnan niya ang kaawa-awang kalagayan ni Mihi, ang mga pasa sa braso at ang namamagang mga mata. Hindi siya nagpakita ng awa, kundi isang tahimik na pag-unawa. Dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang magaspang at punong-puno ng kalyong kamay sa harapan ng dalaga. Walang salita, naghihintay lamang. Isang alok na umalis sa impyernong kanyang kinagisnan. Tiningnan ni Mihi ang kamay ng estrangherong tagabundok. Puno ng takot ang kanyang puso. Hindi malaman kung ang kamay na ito ay magbibigay ng kaligtasan o magdadala sa kanya sa panibagong uri ng kamatayan. Tila naging yelo ang buong katawan ni Mihi habang nakatingin sa magaspang na kamay na nakalahad sa kanyang harapan. Ang kamay ng estrangherong nagngangalang Kael. Sa buong buhay niya, ang tanging alam niyang haplos mula sa isang kamay ay ang hagupit ng sinturon, ang sampal na nag-iiwan ng pamamanhid sa pisngi, at ang pambubugbog na nagtuturo sa kanya na manahimik. Ngayon, isang kamay ang nag-aalok na iahon siya mula sa impyernong kilala niya. Wala siyang pagpipilian. Ang kanyang ina, na abala sa pagbibilang ng maruruming papel na pambayad sa kanyang buhay, ay hindi man lang lumingon upang alamin kung buhay pa ba o patay na ang kanyang anak. Sa isang mabagal at nanginginig na galaw, ipinatong ni Mihi ang kanyang maliliit at sugatang mga daliri sa ibabaw ng palad ni Kael. Ang paglalakbay paakyat sa bundok ng Malimono ay tila isang mahaba at walang hanggang prosesyon patungo sa kanyang libingan. Bawat paghakbang sa matarik na daanan, nakakapit si Mihi sa kanyang manipis na damit. Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga nakakakilabot na senaryo. Inaasahan niyang anumang oras, ang lalaking nauuna sa paglalakad ay lilingon. Hihiyawan siya at uutusang magbuhat ng mabibigat na kahoy o di kaya ay simulan na ang panibagong uri ng pang-aalipin. Ngunit lumipas ang mga oras, ang tanging naririnig niya ay ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa at ang malalim na paghinga ng lalaki na pilit binabagalan ang paglalakad upang makasabay siya. Nang marating nila ang tuktok, bumungad sa kanila ang isang payak, ngunit matibay na kubo na gawa sa makakapal na kahoy at kawayan. Ang paligid ay nababalot ng malamig na simoy ng hangin na may dalang amoy ng sariwang pino at dampi ng hamog. Pumasok sila sa loob, taliwas sa inaasahan niyang magulo at maruming lungga ng isang mabangis na mga ngaso. Ang loob ng kubo ay maayos, malinis at mayroong mahinang liwanag mula sa isang gasera. Itinuro ni Kael ang isang maliit na silid sa gawing kanan. Ang pinto nito ay gawa rin sa matibay na kahoy. Walang anumang utos o banta na lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, dumukot siya sa bulsa ng kanyang makapal na jacket at inilabas ang isang mabigat na piraso ng bakal. Isang lumang kandado. Iniabot niya ito kay Mihi. Napako ang tingin ng dalaga sa malamig na bakal sa kanyang palad. Hindi maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Kandado yan para sa kwarto mo. Basag ni Kael sa nakakabinging katahimikan. Ang kanyang boses ay malalim. Tila galing sa ilalim ng lupa, ngunit walang bahid ng galit. Ikaw ang magsasara mula sa loob. Walang sino man ang maaring pumasok, maliban na lang kung ikaw mismo ang magbubukas. Kahit ako, hindi papasok dyan. Pagkatapos bitiwan ang mga salitang yon, tumalikod si Kael at naglakad patungo sa kabilang dulo ng kubo. Iniiwan si Mihi na nakatayo at tulala. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa maliit na silid. Mayroong malinis na higaan sa sahig, isang nakatuping kumot at isang maliit na bintana na nakaharap sa kakahuyan. Isinara niya ang pinto. Panginginig ng kanyang mga kamay
ang sumabay sa pagpasok niya ng bakal sa kawit ng pinto. Ang tunog ng pag-ipit ng bakal na kandado ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Sa sandaling marinig niya ang tunog na yon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Isang nakakabinging kagaangan. Sa unang pagkakataon sa kanyang 18 taong pamumuhay, mayroon siyang espasyo na pag-aari niya. Isang lugar kung saan walang makakasakit sa kanya, walang sisigaw sa kanyang pangalan para utusan, at higit sa lahat, isang lugar na ligtas siya mula sa sarili niyang ina. Napaupo si Mihi sa malamig na sahig na kawayan. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang mga binti at ibinaon ang muka sa kanyang mga tuhod. Ang paulit-ulit na paghaplos niya sa malamig na bakal ng kandado ay tila nagbibigay ng init sa kanyang nagugulmang kaluluwa. Umiyak siya. Hindi dahil sa sakit ng sampal o hapdi ng sugat. Umiyak siya ng walang boses dahil sa wakas, may isang taong nag-isip. Nabigyan siya ng pananggalang kahit pa ang taong iyon ay isang estranghero na itinuturing na halimaw ng buong baryo. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, bahagyang dumapo ang kanyang paningin sa isang lumang litrato na nakasabit sa dingding ng kanyang maliit na silid. Isa itong kupas na larawan ng isang batang lalaki na may seryosong mga matang kamukha ng kay Kael na nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang minero. Ang lalaki sa litrato ay mayroong ngiti na puno ng pangarap, ngunit ang background ng larawan ay isang madilim at pamilyar na pasukan ng kuweba na matagal na niyang ibinaon sa limot. Naimulat ni Mihi ang kanyang mga mata na may kasamang matinding kaba, tila naghihintay ng nakasanayang hagupit ng umaga. Subalit walang sumisigaw sa kanyang pangalan. Walang amoy ng maasim na suka at panis na tuba na sumusugat sa kanyang pangamoy. Walang malamig na tubig na ibubuhos sa kanyang mukha upang pilitin siyang bumangon at maglaba. Ang tanging bumati sa kanya ay ang banayad na sinag ng araw na tumatagos mula sa siwang ng bintanang kawayan at ang payapang lamig ng hamog sa itaas ng bundok Malimuno. Dahan-dahan niyang inabot ang malamig na bakal ng kandado. Ang pagtanggal nito mula sa kawit ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Siya ang nagbukas ng pinto patungo sa sarili niyang bagong mundo. Sumilip siya sa labas ng maliit na silid. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Kael. Walang pang itaas na damit ang lalaki habang abala itong nagpapaputol ng mga tuyong troso. Bawat pagbagsak ng mabigat na palakol sa kahoy ay nagpapakita ng matinding lakas, ngunit meron itong kalmadong ritmo na malayo sa karahasan ng mga lalaking nakilala niya sa baryo. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin ni Mihi ang mga malalalim na peklat na nakaguhit sa matipunong likod at mga braso ni Kael. Mga pilat ng hindi malamang nakaraan. Sa pagtitig niya sa mga pilat na yon, tila naramdaman niya ang isang tahimik na koneksyon. Pareho silang may mga sugat na pilit itinatago sa mundong mapanghusga. Ang kanyang pagninilay ay naputol ng may isang anino na dumaan malapit sa pintuan ng kubo. Napaatras si Mihi, handa nang magtago. Ngunit isang matandang lalaki ang pumasok na may dalang isang bayong na puno ng mga sariwa at pinatuyong halamang gamot. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila iginuhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa kabaitan. Ngumiti ang matanda at inilapag ang bayong sa ibabaw ng hapag. Nagpakilala ito bilang lolo paterno, isang manggagamot na naninirahan sa dulo ng kakahuyan. Hindi nito tiningnan si Mihi ng may pandidiri o panghuhusga tulad ng mga tao sa ibaba. Sa halip, maingat nitong inilabas ang isang maliit na garapon ng giniling na dahon at ipinaliwanag na para ito sa mga pasa ni Mihi. Nang makita ng matanda na nakatitig si Mihi sa isang lumang aklat na nakapatong sa mesa, hindi ito ng insulto na isa siyang mangmang. Sa halip, lumapit si lolo paterno. Marahang binuksan ang pahina at itinuro ang mga letra. Isang mainit at mapagarugang na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda habang sinusubukan ni Mihi
nabigkasin ang unang salita. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mihi na siya ay isang tao na may kakayahang matuto at umunlad, hindi isang hayop na pinakakain lamang upang maging alipin. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat, nagpasiya si Mihi na linisin ang mga alikabok sa loob ng kubo. Sanay siya sa mabibigat na gawain at ito lamang ang alam niyang paraan upang bayaran ang kabaitan ni Kael at Lolo Paterno. Habang nag-aayos siya ng mga nakatambak na gamit sa isang madilim na sulok, malapit sa higaan ng binata, aksidente niyang nabunggo ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Mula rito ay nahulog ang isang makapal na talaarawan na binalot ng lumang balat ng hayop. Bumukas ang mga pahina nito sa sahig. Tumambad sa paningin ni Mihi ang mga masalimuot na mapa na iginuhit ng kamay, mga listahan ng pangalan ng mga pamilyar na tao sa kanilang lalawigan, at mga serye ng numero na tila nagkukwenta ng malalaking halaga. Sa isang pahina, nakita niya ang malinaw na guhit ng minahan ng nikel. Ang parehong minahan kung saan namatay ang kanyang ama, maraming taon na ang nakararaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang pinupulot ang talaarawan. Sinusubukan unawain kung bakit may ganitong dokumento ang isang simpleng mangangaso sa bundok. Hindi niya namalayang nakapasok na pala si Kael pabalik sa kubo. Nang makita ng lalaki ang talaarawan sa mga kamay ni Mihi, biglang nagdilim ang anyo nito. Ang kalmado nitong mga mata kanina ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Mabilis na lumapit si Kael at hinablot ang aklat. Pumikit ng mariin si Mihi. Itinaas ang kanyang panginginig na mga braso upang sanggain ang inaasahang sampal o tadyak. Hinihintay niyang maramdaman ang sakit ng kaparusahan dahil sa kanyang pangingialam. Ngunit lumipas ang ilang segundo, walang sakit na dumating. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Kael na nakakuyom ang mga palad habang nakatalikod sa kanya. Ang dibdib nito ay mabilis na umaangat at bumababa. Ang galit ng lalaki ay hindi nakatuon kay Mihi, kundi sa mga pahina ng aklat. Huwag mong aakalain na nagagalit ako sa iyo. Madiin ngunit pigil na sambit ni Kael. Ang kanyang boses ay may dalang bigat ng 1,000 pighati. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako makababa ng bundok na ito. Iyan ang buhay na kinuha nila sa atin. Bago pa man makapagtanong si Mihi kung anong ibig sabihin ng atin, mabilis na lumabas si Kael. Upang kumuha ng tubig sa sapa sa labas, iniiwan si Mihi na naguguluhan at napalilibutan ng mga misteryo ng nakaraan. Ilang sandali pa binalot ng matinding katahimikan ang paligid ng kubo nang makaalis ang lalaki. Subalit ang kapayapaang yon ay biglang naputol nang may isang anino na humarang sa liwanag mula sa pintuan. Isang lalaking hindi pamilyar kay Mihi ang nakatayo roon. Ang kasuotan nito ay marumi at ang hangin ay nagdala ng amoy ng murang alak at pawis na mabilis nagpabalik sa mga bangungot ng dalaga mula sa ibaba ng bundok. Ang mga mata ng estranghero ay malilikot at puno ng masamang balak. Naghahanap ng isang bagay. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit nitong hawak ang isang mahabang baril. Ang malamig na bakal sa kamay ng lalaki ay bahagyang gumalaw pa itaas. Ang panloob na mekanismo nito ay umikot at kumasa, lumikha ng isang matalim at tuyong tunog na naghudyat ng nakaambang kamatayan sa loob ng tahimik na kagubatan. Hanap ko si Kael. Nasaan ang talaarawan? Ang boses ng lalaki ay kasing gaspang ng liha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatutok ang baril kay Mihi. Ang malamig na bakal sa dulo ng kanyon ay tila isang mata ng kamatayan na nakatitig diretso sa kanyang kaluluwa. Ang lalaki ay nakasuot ng uniforme ng mga pribadong gwardya ni Leandro Velez, ang makapangyarihang may-ari ng lupa sa ibaba. Alam ni Mihi ang reputasyon ng mga tauhan ni Velez. Sila ang batas na hindi nakikita, ang mga anino na nagpapatupad ng karahasan sa dilim. Nagpanggap si Mihi na wala siyang alam. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay habang kunwari ay nagpupunas ng mesa. Ang takot ay sumasakal sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang isip
ay mabilis na naghahanap ng paraan upang makatakas. Sinubukan ng lalaki na pilitin siyang magsalita, hinablot ang kanyang buhok at itinulak siya sa dingding. "Huwag kang magsinungaling, babae. Alam kong itinatago mo ang hinahanap ko. Kung ayaw mong sumunod sa amo mo sa impyerno, ibigay mo na ang tala-arawan." Sa sandaling iyon, ang pinto ay bumukas ng marahas. Si Kael, na may bitbit na timba ng tubig, ay pumasok at agad na binitawan ang kanyang dala nang makita ang sitwasyon. Ang tubig ay tumilamsik sa sahig, ngunit ang atensyon ng lahat ay nakapako sa tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang gwardya ay lumingon at itinutok ang baril kay Kael. Ngunit bago pa man siya makaputok, ginamit ni Mihi ang kanyang natitirang lakas. Hinablot niya ang isang mabigat na kawaling bakal na nakasabit malapit sa kalan at buong puwersang ipinalo ito sa kamay ng lalaki. Ang baril ay tumilapon sa sahig. Si Kael ay mabilis na kumilos. Sinunggaban ng lalaki at pinatumba ito sa isang iglap. Sa loob ng ilang sandali, naghari ang katahimikan. Basag lamang ng mabigat na paghinga ni Kael at Mihi. Matapos ang kaguluhan, umupo si Kael sa tabi ni Mihi na nanginginig pa rin sa takot. Dahan-dahan niyang inilabas ang tala-arawan mula sa ilalim ng kama at ipinakita ito sa dalaga. "Ito ang tala-arawan ng ama ko." Simula niya, ang boses ay puno ng pighati. Siya ang kapatasaminahan noon. Nakita niya ang lahat, ang korupsyon, ang hindi ligtas na mga lagusan, at ang planong pagpapasabog para pagtakpan ang mga ninakaw na pondo ni Veles. Ang pagsabog na pumatay sa ama mo at sa ama ko ay hindi aksidente. Ito ay pagpatay. Napatulala si Mihi habang nakikinig. Ang kanyang ama ay hindi namatay dahil sa malas, kundi dahil sa kasakiman ng isang tao. Ang tala-arawan ang naglalaman ng lahat ng ebidensya, mga pirma, petsa at halaga ng pera na magpapabagsak kay Veles at magbibigay ng hustisya sa mga namatay. "Kailangan kong bumaba," desididong sabi ni Kael habang inaayos ang kanyang mga gamit. "Kailangan kong dalhin ito sa awtoridad. Kung mananatili ako dito, patuloy kayong manganganib ni Lolo Paterno. Hahayaan ko silang hulihin ako para makatakas kayo." Ngunit hindi pumayag si Mihi. Mahigpit niyang niyakap si Kael, hindi alintana ang dumi at pawis, at umiyak sa balikat nito. "Pagkatapos ng lahat ng nangyari, iiwan mo na lang ako? Sabi mo ligtas ako dito. Sabi mo ikaw ang bahala. Huwag mong hayaang manalo sila ulit." Habang nakayakap si Mihi, napansin niya ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa bulsa ng nakatumbang gwardya. Kinuha niya ito at binasa. Ang nakasulat ay nagpadagdag ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Walang huhulihin, walang dadalhin sa presinto, siguraduhin na walang matitirang saksi, sunugin ang kubo kasama ang lahat ng nasa loob. Ang mensahe ay malinaw. Hindi hustisya ang habol ni Veles. Ang gusto nila ay burahin ang lahat ng ebidensya at patahimikin ang sinumang nakakaalam ng katotohanan. Tiningnan ni Mihi ang papel na may mantsa ng dugo mula sa sugat ng gwardya. Ang pulang likido ay unti-unting kumalat sa mga titik, tila isang babala na ang dugo ay dadanak kung hindi sila kikilos ng matalino. Ang dugo sa piraso ng papel ay parang unti-unting lumalaki sa paningin ni Mihi. Nilalamon ang bawat titik ng utos na paslangin sila. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang isip ay biglang luminaw. Hindi ito ang panahon para matakot. Ito ang panahon para lumaban. "Hindi tayo bababa ng bundok para sumuko, Kael," mariing sabi ni Mihi habang mahigpit na hawak ang braso ng binata. "Kung bababa ka dala ang tala-arawan, papatayin ka nila bago ka pa makarating sa presinto. Si Veles ang batas sa ibaba. Kailangan natin ng ibang paraan." Tinitigan siya ni Kael, gulat sa tapang na ipinapakita ng dalagang dati nanginginig sa takot sa sarili nitong anino. "Anong gusto mong gawin natin? Dito tayo magtatago hanggang sa sunugin nila ang bundok?"
Hindi, sagot ni Mihi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng determinasyon. Kailangan nating iparinig ang katotohanan sa lahat. Hindi lang sa mga pulis na hawak ni Velez. Kailangan nating gamitin ang boses na hindi nila kayang patahimikin. Dali-dali silang nagtungo sa kubo ni Lolo Paterno sa dulo ng kakahuyan. Ang matanda, bagamat mahina na ang katawan, ay may matalas na isip at malawak na koneksyon. Nang marinig ang plano ni Mihi, agad itong tumango at inilabas ang isang lumang radyo mula sa ilalim ng kanyang higaan. Ito ay isang shortwave radio na ginagamit ng mga gerilya noong panahon ng digmaan, ngunit gumagana pa rin. Si Nica Velasco, bulong ni Lolo Paterno habang inaayos ang frequency ng radyo. Siya ang tanging mamamahayag na hindi takot bumangga kay Velez. Nasa radyo siya ngayon, naghihintay ng balita. Sa tulong ng matanda, nagawang makipag-ugnayan ni Kael kay Nica. Ang boses ng mamamahayag sa kabilang linya ay puno ng pag-asa at tapang. Ipadala niyo sa akin ang mga pahina ng tala-arawan. Babasahin ko ito sa ere. Hayaan ninyong malaman ng buong lalawigan ng baho ni Velez. Habang abala sila sa pakikipag-ugnayan, iniabot ni Kael ang tala-arawan kay Mihi. Ang bigat ng aklat ay tila bigat ng mundo. Sa iyo ko ito ipinagkakatiwala, Mihi, sabi ni Kael. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala at respeto. Ikaw ang maghahatid nito sa tamang mga kamay habang nililigaw ko ang mga tauhan ni Velez. Ang pagtitiwala ni Kael ay nagbigay ng panibagong lakas kay Mihi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may halaga siya na hindi siya basta-basta itatapon. Mahigpit niyang niyakap ang tala-arawan sa kanyang dibdib. Parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Samantala, sa ibaba ng bundok, ang balita tungkol sa pagkawala ng gwardya ay nakarating na kay Velez. Galit na galit ang Don. Ang kanyang muka ay kasing pula ng kamatis. Hanapin niyo ang babaeng yan, sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Gamitin niyo ang nanay niya. Alam kong gagawin ng matandang yan ang lahat para sa pera. Si Aling Dalisay, na nakaupo sa isang sulok ng mansyon ni Velez, ay nanginginig sa takot at kasakiman. Inalok siya ni Velez ng isang bagong bahay at habambuhay na supply ng alak kapalit ng pagtatraydor sa kanyang sariling anak. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa ng marangyang buhay, kahit na ang kapalit ay ang buhay ni Mihi. Habang naghahanda sina Kael at Mihi sa kanilang plano, isang anino ang gumapang sa gilid ng kakahuyan. Ang hangin ay nagdala ng isang pamilyar na amoy, ang masangsang na amoy ng murang alak at tabako. Napatigil si Mihi. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Alam niya ang amoy na yon. Iyon ang amoy ng kanyang bangungot. Iyon ang amoy ng kanyang ina. Malamig ang hangin na humahaplos sa balat ni Mihi, ngunit ang kanyang nararamdaman ay hindi lamang galing sa panahon. Ito ay ang lamimik. Ang lamig ng takot na dala ng pamilyar na anino. Isang figura ang unti-unting lumabas mula sa dilim ng mga puno, balot ng manipis at maruming kumot. Si Aling Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagmamakaawa, ngunit sa likod nito ay naroon ang kinang ng isang desperadong pangangailangan. Hindi ng pagmamahal, kundi ng salapi. Sa likuran niya, bahagyang nakatago sa anino ng mga puno, ay ang mga armadong tauhan ni Velez. Sila ay naghihintay, nakahanda ang mga baril habang ginagamit ang matanda bilang pain. Anak, Mihi! Sigaw ni Aling Dalisay. Ang boses ay basag at nanginginig. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Papayin nila ako kapag hindi ko nakuha ang gusto nila. May sakit ako, Mihi. Mamamatay ako kung wala akong gamot. Napahinto si Mihi. Ang bawat salita ng ina ay tila mga punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ito ang babaeng nagluwal sa kanya. Ang babaeng dapat sanang magpoprotekta sa kanya. Ngunit ngayon, ito rin ang babaeng handang isakripisyo siya
para sa sarili nitong kapakanan. Ang gamot na tinutukoy nito ay walang iba kundi ang alak at sugal na siyang lumamon sa kanilang buhay. Lumapit si Aling Dalisay, lumuhod sa paanan ni Mihi at kumapit sa laylayan ng kanyang damit. Ibigay mo na sa kanila ang tala-arawan, anak. Iyon lang ang kailangan nila. Kapag nakuha na nila yon, palalayain na nila tayo. Magkakaroon tayo ng pera. Hindi na tayo maghihirap muli. Tiningnan ni Mihi ang kanyang ina. Nakita niya ang kasakiman sa mga mata nito. Ang parehong kasakiman noong ibenta siya nito kay Kael. Ngunit nakita rin niya ang takot ng isang taong walang ibang kinapitan kundi ang sarili niyang mga bisyo. Naramdaman ni Mihi ang bigat ng utang na loob na pilit isinisiksik sa kanyang isipan. Ang obligasyon ng isang anak na iligtas ang magulang kahit na ang magulang na yon ay siyang pumatay sa kanyang pagkatao. Sa likod ng kubo, tahimik na nakamasid si Kael. Hawak niya ang itak, handang sumugod anumang oras, ngunit alam niyang hindi ito laban ng lakas. Ito ay laban ng puso ni Mihi. Kung pipiliin ni Mihi na iligtas ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagtataksil, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang hustisya para sa kanilang mga ama ay maglalaho. Tumingin si Mihi kay Kael. Nakita niya ang lungkot at pangamba sa mga mata ng binata. Ito ang lalaking nagbigay sa kanya ng halaga, nagturo sa kanya na lumaban, at nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. At ngayon, hawak niya ang susi sa kaligtasan o kapahamakan nito. Mihi, parang awa mo na. Hagulgol ni Aling Dalisay. Anong pipiliin mo? Ang estrangherong yan o ang sarili mong ina? Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Mihi. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa tindi ng emosyon. Galit, awa, pagmamahal, at pagtataksil ay naghahalo-halo sa kanyang loob. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakakapit ng kanyang ina sa kanyang damit. Tinalikuran niya ito at naglakad pabalik sa loob ng kubo, patungo sa kung saan nakatago ang tala-arawan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tibok ng puso ay tila hudyat ng isang paparating na trahedya. Kinuha niya ang tala-arawan mula sa ilalim ng kama. Ang balat nito ay magaspang sa kanyang mga daliri. Ito ang buhay ni Kael. Ito ang katotohanan ng kanilang mga ama. Paglabas niya, hawak na niya ang isang nakabalot na pakete. Tiningnan niya muli si Aling Dalisay na ngayon ay nakangiti na ng tagumpay. Inabot ni Mihi ang pakete sa kanyang ina. Kunin mo ito, sabi ni Mihi. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ibigay mo sa kanila at huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Natuwa si Aling Dalisay. Mabilis niyang hinablot ang pakete at tumakbo palayo patungo sa mga naghihintay na tauhan ni Veles. Hindi man lang siya lumingon upang magpasalamat sa anak na muli niyang ipinagkanulo. Nang mawala na sa paningin ng kanyang ina, napaupo si Mihi sa lupa. Ang kanyang mga luha ay muling umagos, ngunit hindi na dahil sa awa sa sarili. Umiyak siya para sa pagkamatay ng huling hibla ng pag-asa na magbabago pa ang kanyang ina. Sa kabilang banda, napangiti si Kael nang makita ang ginawa ni Mihi. Lumapit siya at inalalayan ang dalaga. Alam niya ang laman ng paketeng ibinigay ni Mihi. Hindi iyon ang tala-arawan. Iyon ay mga lumang dyaryo at basahan na binalot lamang upang magmukhang mahalaga. Ang tunay na tala-arawan ay ligtas na nasa kamay ni Lolo Paterno, na kasalukuyang tumatahak sa ibang daan patungo sa bayan upang ibigay ito kay Nica Velasco. Ang tunay na laban ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, si Mihi ang nagdikta ng mga patakaran. Nagningning ang mga mata ni Aling Dalisay sa tuwa habang inaabot ang nakabalot na pakete sa pinuno ng mga tauhan ni Veles. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik, hindi dahil sa kaligtasan ng kanyang anak, kundi sa pangakong salapi at alak na naghihintay sa kanya. Ang mga lalaki ay nagmamadaling buksan ang pakete. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagnanasa
Nawakasan na ang kanilang misyon. Sa kabilang banda ng bundok, sa loob ng isang maliit na istasyon ng radyo, si Nika Velasco ay huminga ng malalim. Hawak niya ang tunay na tala-arawan. Ang mga pahina nito ay punit-punit na at naninilaw sa kalumaan. Ngunit ang mga katotohanang nakasulat dito ay sariwa pa rin at mapanganib. Sa tulong ni Lolo Paterno na matapang na naghatid nito, nasa kanya na ang kapangyarihan upang ibunyag ang lahat. Magandang umaga, Surigao. Simula ni Nika. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng emosyon. Sa araw na ito, hindi musika ang aking ipaparinig sa inyo, kundi ang tinig ng mga matagal nang pinatahimik. Ang mga salita ni Nika ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng lalawigan, sa mga bahay, sa mga tindahan, sa mga sasakyan, at maging sa mansyon ni Velez, lahat ay nakinig. Ang bawat pangalan, bawat halaga, bawat petsa ng suhol at pagpatay ay binasa niya ng malinaw. Ang mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot ay muling nabuhay. Sa kagubatan, natigilan ang mga tauhan ni Velez. Ang kanilang pinuno ay napatingin sa radyo na nakasabit sa kanyang tagiliran. Ang boses ni Nika ay parang kulog na dumagundong sa kanilang pandinig. At sa parehong pagkakataon, binuksan nila ang pakete na ibinigay ni Aling Dalisay. Isang tumpok ng lumang dyaryo at maruruming basahan ang tumambad sa kanila. Walang tala-arawan, walang ebidensya. Niloko tayo. Sigaw ng pinuno, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hinarap niya si Aling Dalisay at sinampal ito ng malakas. Ang matanda ay tumilapon sa lupa. Gulat at takot ang bumalot sa kanyang mukha. Akala mo ba maloloko mo kami, ha? Nasaan ang tunay na tala-arawan? Nanginginig si Aling Dalisay, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ko alam. Ibinigay niya sa akin yan. Sabi niya, yan ang tala-arawan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pulis, na ngayon ay kumikilos na matapos marinig ang broadcast ni Nika at makatanggap ng utos mula sa mas mataas na autoridad, ay papalapit na. Ang tunog ng mga sirena ay papalakas ng papalakas, tila musika ng katarungan para kay Kael at Mihi. Sa kubo, magkatabing nakaupo sina Kael at Mihi, nakikinig sa radyo. Ang luha ni Mihi ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Ito ay luha ng tagumpay, luha ng paglaya. Naramdaman niya ang kamay ni Kael na humawak sa kanyang kamay, mahigpit at puno ng pasasalamat. Tapos na, Mihi. Bulong ni Kael. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang takot. Sa ibaba, ang mga tauhan ni Velez ay nagkukumahog na tumakas, ngunit napapalibutan na sila. Si Aling Dalisay ay naiwang nakaupo sa lupa, tulala at umiiyak. Wala na ang kanyang inaasahang gantimpala. Wala na ang kanyang anak na handang magpaalipin. Ang natira na lamang sa kanya ay ang mapait na katotohanan ng kanyang sariling kasakiman. Ang pagbagsak ni Velez ay mabilis at walang awa. Ang mga ebidensya ay napakatibay upang pabulaanan. Ang kanyang mansyon ay pinasok ng mga autoridad at siya ay kinaladkad palabas na nakaposas. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho sa isang iglap. Mula sa tuktok ng bundok, pinanood ni Kael at Mihi ang mga pangyayari. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Ito ang katapusan ng isang madilim na kabanata sa kanilang buhay at ang simula ng isang bagong umaga. Ang balita ng pagbagsak ni Leandro Velez ay kumalat na parang apoy sa tuyong talahiban. Ang dating kinatatakutang pangalan ay naging simbolo na lamang ng kasakiman at pagkatalo. Ngunit para kay Mihi, ang tunay na laban ay hindi pa natatapos sa pagkakulong ng mga salarin. May isa pang kadena na kailangan niyang putulin, ang kadena ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, bumaba si Mihi mula sa bundok. Hindi siya nagtago sa likod ni Kael, kundi naglakad ng mag-isa, taas noo, patungo sa presinto kung saan nakakulong si Aling Dalisay. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat ngunit desidido.
Ito ang huling pagkakataon na hahayaan niyang diktahan ng kanyang ina ang kanyang nararamdaman. Sa loob ng selda, nakaupo si Aling Dalisay sa isang madilim na sulok. Ang kanyang dating matapang at mapanghusgang mukha ay ngayon ay puno ng takot at pagmamakaawa. Nang makita niya si Mihi, agad siyang tumayo at kumapit sa rehas. "Anak, Mihi, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na wala akong kasalanan. Napilitan lang ako. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung ibinigay mo lang sana ang totoo, hindi tayo aabot sa ganito." Nanatiling tahimik si Mihi. Tinitigan niya ang kanyang ina. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagsisisi, kundi puro panunumbat at pagdadahilan. Ito ang babaeng nagluwal sa kanya, ngunit ito rin ang babaeng pumatay sa kanyang pagkatao ng paulit-ulit. "Hindi, Nay," sagot ni Mihi. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. "Hindi ako ang may kasalanan. Ginawa ko ang tama. Iniligtas ko ang sarili ko at iniligtas ko rin ang iba mula sa kasamaan niyo ni Veles. Wala kang utang na loob." Sigaw ni Aling Dalisay. Ang luha at sipon ay naghahalo sa kanyang mukha. "Pinalaki kita. Pinakain kita. Ito ba ang igaganti mo sa akin?" Huminga ng malalim si Mihi. Ang salitang utang na loob ay matagal nang ginamit bilang sandata laban sa kanya. Ngunit ngayon, wala na itong talim. Ang utang na loob ay kusang ibinibigay, Nay. Hindi ito sa pilitang kinukuha. At lalong hindi ito lisensya para abusuhin ang anak. Tapos na ako sa pagbabayad sa utang na hindi ko naman inutang. Tumalikod si Mihi at naglakad palayo. Ang mga sigaw at sumpa ng kanyang ina ay unti-unting humina hanggang sa maging bulong na lamang sa hangin. Sa bawat hakbang palayo sa presinto, naramdaman ni Mihi ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bigat na matagal na niyang pasan ay tuluyan nang nawala. Pagbalik niya sa bundok, naabutan niya si Kael na naghihintay sa labas ng kubo. Wala nang pangamba sa mukha ng binata, kundi isang mainit na ngiti ng pagbati. "Kamusta?" tanong ni Kael. "Malaya na ako," sagot ni Mihi. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang bawat salita. Talagang malaya na ako. Niyakap siya ni Kael. Ang yakap na yon ay hindi lamang tanda ng pagmamahal, kundi ng pagdiriwang sa bagong simula. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi agad maghihilom, ngunit sa piling ng isa't isa, alam nilang kakayanin nilang harapin ang anumang hamon ng bukas. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbagong buhay si Mihi. Hindi na siya ang takot na bata na nagtatago sa dilim. Siya na ngayon ay isang babaeng may sariling desisyon at pangarap. Nagpasya siyang mag-aral at maging isang nurse, tulad ng pangarap niya noong bata pa siya, sa tulong at gabay ni Lolo Paterno. Si Kael naman ay nanatili sa bundok, ngunit hindi na bilang isang nagtatagong rebelde. Siya ay naging tagapangalaga ng kalikasan na tumutulong sa mga awtoridad na protektahan ang kagubatan mula sa mga iligal na mangangahoy at minero. Ang kanilang kubo ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago sa buong lalawigan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa labas ng kubo at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, tinanong ni Kael si Mihi, "Masaya ka ba?" Tumingin si Mihi sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Oo, Kael, masaya ako. Dahil sa wakas, nahanap ko na ang tahanan ko. At hindi ito isang lugar. Ikaw yon." Ang malamig na simoy ng hangin ay bumati kay Mihi sa kanyang pagising. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng ginhawa. Isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa kubo. Wala ang pamilyar na tunog ng pagsibak ng kahoy o ang amoy ng nilulutong kape ni Kael. Agad na bumangon si Mihi. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog sa kaba. Lumabas siya at tiningnan ang paligid. Ang mga kagamitan ni Kael na karaniwang nakakalat sa labas ay wala na.
Ang kanyang mga damit na nakasabit sa sampayan ay nawawala rin. Sa ibabaw ng mesa sa loob ng kubo, may isang kapirasong papel na iniwan. Mihi, tapos na ang misyon ko. Ligtas ka na. Malaya ka nang bumaba at abutin ang mga pangarap mo. Hindi ako nababagay sa mundo sa ibaba. Salamat sa lahat. Kyle. Nabitawan ni Mihi ang papel. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi niya inakala na pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ganito lang kadali para kay Kyle na iwan siya. Ang akala niyang tahanan ay biglang naglaho. Ngunit hindi siya papayag na matapos ang kanilang kwento sa ganitong paraan. Mabilis na nagbihis si Mihi at tumakbo palabas. Sinundan niya ang mga bakas ng paa ni Kyle na patungo sa dulo ng talampas kung saan madalas itong tumatanaw sa ibaba. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang mahinang babae na naghihintay na lamang iligtas. Siya na ngayon ang babaeng ipaglalaban ang kanyang kaligayahan. Naabutan niya si Kyle na nakatayo sa gilid ng bangin, nakatalikod at nakatingin sa malawak na karagatan. Ang hangin ay nilalaro ang kanyang buhok at ang kanyang mga balikat ay nakababa. Tila pasan ang bigat ng mundo. Kyle! Sigaw ni Mihi. Ang boses ay basag sa paghingal at emosyon. Lumingon si Kyle. Gulat na makita si Mihi. Mihi, bakit ka nandito? Dapat naghahanda ka na sa pagbaba. Bakit mo ako iniwan? Tanong ni Mihi, diretso sa mga mata ng binata. Pagkatapos mong sabihin na ligtas ako dito, na ikaw ang bahala sa akin, iiwan mo na lang ako basta-basta? Yumuko si Kyle. Mihi, tignan mo ako. Isang ex-convict, isang rebelde sa paningin ng iba. Wala akong maibibigay sa iyo kundi gulo. Ngayong wala na si Veles, malaya ka na. Pwede ka nang magkaroon ng normal na buhay. Ayokong maging hadlang sa pag-abot mo ng mga pangarap mo. Lumapit si Mihi at hinawakan ng kamay ni Kyle. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at takot. Takot na hindi siya sapat para sa dalaga. Kyle, hindi ko kailangan ng normal na buhay kung wala ka naman doon. Sabi ni Mihi ng may diin. Ang pangarap ko ay hindi lang maging nurse o magkaroon ng pera. Ang pangarap ko ay maging masaya at ligtas. At naramdaman ko lang yon nung kasama kita. Ikaw ang nagturo sa akin na lumaban. Ikaw ang nagturo sa akin na may halaga ako. Huwag mong sabihin sa akin kung ano ang makakabuti para sa akin. Ako ang magdedesisyon nun. Tinitigan siya ni Kyle ng matagal. Nakita niya ang katatagan sa mga mata ni Mihi, ang parehong katatagan na nagligtas sa kanila mula kay Veles. Unti-unting napawi ang lungkot sa kanyang mukha at napalitan ng paghanga. Natatakot ako. Pag-amin ni Kyle, natatakot ako na baka isang araw magsisi ka na pinili mo ang isang tulad ko. Huwag kang matakot, sagot ni Mihi. At sa unang pagkakataon, siya ang yumakap kay Kyle ng mahigpit dahil pipiliin kita araw-araw. Kahit sa hirap o ginhawa, basta magkasama tayo. Niyakap siya pabalik ni Kyle, mas mahigpit pa kaysa dati. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa balikat ni Mihi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa at takot ay naglaho. Ang dalawang pusong sugatan ay natagpuan ng kanilang lunas sa isa't isa. Habang magkayakap sila sa dulo ng talampas, ang araw ay sumikat ng tuluyan, nagbibigay ng liwanag sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na sila mag-iisa. Haharapin nila ang mundo ng magkasama, hawak kamay. Lumipas ang ilang buwan at ang pagbabago sa baryo ay hindi matatawaran. Ang takot na dating bumabalot sa bawat tahanan ay napalitan ng pag-asa. Si Mihi, na dati ay isang anino lamang sa dilim, ay naging simbolo ng lakas. Ang kanyang kwento ay kumalat. Nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan na lumaban para sa kanilang karapatan. Isang umaga, habang naglalakad si Mihi pababa ng bundok kasama si Kyle, napansin niya ang isang grupo ng mga tao na naghihintay sa paanan. Sa unahan nila ay si Mang Isko, ang may-ari ng tindahan kung saan siya unang nakilala ni Kyle. Ang matanda
ay nakangiti. May bitbit na basket ng mga prutas. "Mihi, Kael," bati ni Mang Isko. Ang boses ay puno ng galak. "Maligayang pagbabalik. May dala kaming munting regalo para sa inyo." Nagkatinginan sina Mihi at Kael, nagtataka. Lumapit ang mga tao. Isa-isa silang nag-abot ng mga gulay, bigas at iba pang pagkain. Ang mga ito ay hindi limos, kundi pasasalamat. "Para saan ito?" tanong ni Kael, hindi sanay sa atensyon. "Para sa lahat ng ginawa niyo," sagot ng isang ginang na may hawak na sanggol. "Dahil sa inyo, nawala na ang mga tauhan ni Veles na nangingikil sa amin. Malaya na kaming makapaghanap buhay ng walang takot." Ngumiti si Mihi. Ang kanyang puso ay umaapaw sa tuwa. Noon, ang tingin sa kanya ng mga tao ay isang walang kwentang anak ng isang lasenggera. Ngayon, tinitingnan siya bilang isang bayani. "At may isa pa," dagdag ni Mang Isko. "Gusto sana naming imbitahan kayo sa pista ng baryo sa susunod na linggo. Ikaw ang magiging panauhing pandangal, Mihi." Nanlaki ang mga mata ni Mihi. "Ako? Pero hindi ako sanay sa ganyan." "Kaya mo yan," bulong ni Kael sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. "Nandito lang ako sa tabi mo." Tinanggap ni Mihi ang paanyaya. Sa araw ng pista, suot niya ang isang simpleng bestida na tinahi niya mismo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kasiyahan. Kasama niya si Kael na nakasuot ng malinis na barong, bagamat halatang hindi sanay, ay nakangiti rin. Nang tawagin ang pangalan ni Mihi sa entablado, ang buong baryo ay nagpalakpakan. Ang tunog ng palakpak ay parang musika sa kanyang pandinig na nagpawi sa lahat ng masasakit na alaala ng nakaraan. Sa harap ng lahat, nagpasalamat siya. Hindi lang para sa parangal, kundi para sa pagkakataong mabuhay muli. "Ang tunay na lakas," sabi ni Mihi sa kanyang talumpati, "ay hindi nakukuha sa dahas o kapangyarihan. Nakukuha ito sa pagpili na maging mabuti kahit sa gitna ng kasamaan at sa pagpili na magmahal kahit na nasaktan ka ng paulit-ulit." Naghiyawan ang mga tao. Nakita ni Mihi si Kael sa gilid ng entablado. Pumapalakpak ng malakas. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Sa sandaling iyon, alam ni Mihi na hindi lang siya nakaligtas. Siya ay nagwagi. Pagkatapos ng pista, bumalik sila sa bundok. Ang pagod ay napalitan ng kasiyahan. Sa ilalim ng mga bituin, nagpasya sina Kael at Mihi na magtayo ng isang maliit na klinika sa paanan ng bundok. Gusto nilang gamitin ang kanilang karanasan para tumulong sa iba, lalo na sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lang naging sandigan nila sa isa't isa, kundi naging pundasyon din ng pagbabago sa kanilang komunidad. Isang bagong kabanata ang tila isinusulat ng bawat yabag ng mga paa na umaakyat sa matarik na landas patungo sa kubo ni Kael. Hindi ito ang mga yabag ng mga tauhan ni Veles na may dalang takot, kundi ang mabibigat at determinadong hakbang ng mga lalaki mula sa baryo. May dala silang mga tabla ng matitigas na kahoy, mga kagamitan sa pagkakarpintero at mga basket na puno ng pagkain. Sa pangunguna ni Mang Isko, ang komunidad na dati ay tahimik sa gitna ng pang-aabuso ay nagkakaisa na ngayon sa ilalim ng diwa ng bayanihan. Nakatayo si Kael sa labas ng kubo. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang pinagmamasdan ang dagsa ng mga tao. Sanay siya sa pagiging mag-isa. Sanay siya na ang tanging katuwang sa bundok ay ang katahimikan at ang kanyang sariling lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Mihi ang pag-aalinlangan sa mga mata ng binata, ang takot na magtiwala at tumanggap ng tulong pagkatapos ng maraming taon ng pagkaka-isolate. "Hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng mag-isa, Kael," bulong ni Mihi habang lumalapit sa kanya. Hinawakan ni Mihi ang magaspang na kamay ni Kael
Pinagsasama ang kanilang mga daliri. Tanggapin natin sila. Ito ang paraan nila para sabihing pamilya na tayo. Unti-unting lumuwag ang pagkakahalukip-kip ni Kael. Tumango siya kay Mang Isko. Isang tahimik na pagtanggap na naghudyat ng pagsisimula ng trabaho. Ang tunog ng paghiwa ng lagari sa kahoy at ang ritmo ng pagpukpok ng mga martilyo ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Walang ingay ng makina, kundi ang likas na tunog ng paggawa na nagmumula sa pagkakaisa. Habang abala ang mga lalaki sa pagtatayo ng balangkas ng mas malaking bahay, isang bahay na magsisilbi ring klinika ni Mihi. Abal naman si Mihi sa pag-aayos ng pagkain. Nagluto siya ng malunggay na may isda at mainit na kanin. Ang amoy nito ay humahalo sa amoy ng sariwang tabas na kahoy. Ang bawat plato na iniaabot niya ay may kasamang matamis na ngiti at taos-pusong pasasalamat. Ang walang kwentang anak ay naging nurse ng bayan. Ang nagpapakain sa mga taong dati ay tinalikuran siya. Sa paglubog ng araw, ang balangkas ng kanilang bagong tahanan ay nakatayo na ng matibay. Ang mga tao ay nagsimula ng bumaba. Bit-bit ang kasiyahan ng isang araw na puno ng kabuluhan. Naiwan sina Kael at Mihi sa harap ng itinatayong pundasyon. Ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa mukha ni Mihi. Iginaya ni Kael si Mihi sa loob ng balangkas nang magiging silid tulugan nila. Ang sahig ay amoy kagubatan at ang bintana ay nakaharap sa pinakamagandang tanawin ng bundok. Huminto si Kael, humarap sa dalaga at kinuha ang magkabilang kamay nito. Dito natin bubuuin ang lahat, Mihi. Sabi ni Kael, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Dito, wala nang kandado mula sa loob para protektahan ka dahil ako na ang magiging proteksyon mo. Pangako, hinding-hindi ko hahayaan na makaramdam ka ulit na wala kang halaga. Inilapit ni Kael ang kanyang muka at banayad na hinalikan si Mihi sa noo. Isang halik na puno ng respeto at banal na sumpa. Ipinatong ni Mihi ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Kael. Pinakikinggan ang mabilis, ngunit matatag na tibok ng puso nito. Ito ang kilig na hindi nanggagaling sa kaba, kundi sa katiyakan na nasa tamang lugar na siya. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagpahinga sa tamis ng sandaling iyon, isang batang lalaki mula sa baryo ang humahangos na dumating. May bitbit itong isang puting sobre. Ate Mihi, pinapabigay po ng kartero. Galing daw po sa sentro sa lungsod. Ang hingal na sabi ng bata. Kinuha ni Mihi ang sobre. Ang puting papel ay malinis, ngunit tila napakabigat sa kanyang kamay. Alam niya ang tatak ng selyo. Iyon ang sentro ng rehabilitasyon kung saan ipinasok ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ano ang nilalaman nito? Humihingi ba muli ng pera ang kanyang ina? O may nangyaring hindi maganda? Tumingin si Mihi kay Kael. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Ang anino ng nakaraan ay tila ayaw pa ring tuluyang lumayo. Kahit sa gitna ng kanilang bagong simulang pundasyon, ang puting sobre sa kamay ni Mihi ay tila naging kasing init ng baga. Dahan-dahan, sa gitna ng nag-aabang na katahimikan ni Kael at ng batang naghatid, binuksan niya ito. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay naging matalas sa gitna ng katahimikan ng hapon. Inilabas ni Mihi ang liham. Hindi ito sulat kamay ng kanyang ina. Ito ay mula sa isang social worker ng sentro. Ngunit sa dulo ay may ilang linyang pilit na iginuhit ng isang nanginginig na kamay. Mihi anak, hindi ko alam kung paano magsisimula. Sinubukan kong magalit sa iyo. Sinubukan kong isisi ang lahat sa iyo. Pero dito, sa gitna ng katahimikan, wala na akong ibang marinig, kundi ang sarili kong mga maling desisyon. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero gusto ko lang malaman mo na sinususukan ko ng maglakad ng diretso. Huwag kang mag-alala, hindi ako hihingi ng pera. Gusto ko lang na maging malaya ka na sa akin. Naramdaman ni Mihi ang pagdaloy ng mainit na luha
sa kanyang mga pisngi. Hindi ito ang perpektong paghingi ng tawad na madalas mapanood sa mga pelikula. Wala itong madamdaming pagluhod, ngunit ito ang katotohanang kailangan niya. Ang pag-amin ng kanyang ina na ang pagpapalaya ay ang huling regalong maibibigay nito sa kanya. Ang bigat sa dibdib ni Mihi na matagal na niyang pasan, ang pakiramdam na siya ang may sala sa paghihirap ng kanyang ina ay unti-unting natunaw, tila yelong nadampi ng sikat ng araw. "Kyle," bulong ni Mihi habang nakatingin sa malayo. Sabi niya, "Malaya na ako." Lumapit si Kael at binalot siya ng isang mahigpit na yakap. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang bagyong darating. "Matagal ka na sanang malaya, Mihi. Ngayon lang nalaman ng puso mo." Lumipas ang ilang linggo. Ang bagong bahay ni Kael at Mihi sa itaas ng bundok Malimono ay natapos na. Isang simpleng seremonya ang idinaos sa silong ng isang malaking puno ng narra, kung saan ang mga sanga nito ay tila nagbibigay ng basbas sa kanila. Walang marangyang dekorasyon. Tanging ang mga ligaw na bulaklak sa paligid at ang mga tapat na kaibigan tulad ni Lolo Paterno, Mang Isko at Nica Velasco ang naroon. Sa harap ng lahat, kinuha ni Kael ang kamay ni Mihi. Sa pagkakataong ito, hindi isang bakal na kandado ang inilabas niya mula sa kanyang bulsa, kundi isang makintab na susi na nakatali sa isang simpleng lubid. "Noong una tayong nagkakilala, binigyan kita ng kandado upang ikulong ang iyong sarili para sa iyong kaligtasan," simula ni Kael. Ang boses ay puno ng pagsinta at katatagan. "Ngunit ngayon, ang ibinibigay ko sa iyo ay ang susi ng ating tahanan. Ang susi na ito ay hindi upang ikulong ka, kundi upang patunayan na laging bukas ang pintong ito para sa iyong pag-alis at pagbabalik. Ikaw ang aking tahanan, Mihi, at pangako, ang bawat pintig ng puso ko ay magsisilbing kuta mo." Isang banayad na halik ang idinampi ni Kael sa noo ni Mihi habang ang mga tao sa paligid ay nagpahayag ng kanilang kagalakan sa pamamagitan ng masisiglang pagbati. Ang tunog ng tawanan at mga boses na puno ng pag-asa ay umalingaw-ngaw sa buong bundok, tila isang awit ng tagumpay laban sa madilim na nakaraan. Sa pagtatapos ng araw, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit, magkatabing nakaupo ang mag-asawa sa beranda ng kanilang bagong bahay. Sa ibaba, ang mga ilaw ng baryo ay unti-unting nagsisindi, ngunit hindi na sila nakakaramdam ng takot. Ang dating oso ng bundok at ang anino ay wala na. Ang naroon na lamang ay si Kael at Mihi, dalawang kaluluwang pinagbuklod ng sugat, pinatibay ng katotohanan, at ngayon ay nananahan sa kapayapaang sila mismo ang bumuo. Natagpuan na ni Mihi ang kanyang tunay na halaga. Hindi ito nasusukat sa salapi, hindi ito nakadepende sa dugo, kundi sa tapang na piliin ang magmahal sa kabila ng lahat. Ang bundok Malimono ay hindi na naging isang bilangguan, kundi isang dambana ng kanilang bagong simulang puno ng pag-asa at patawad. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng sapa sa gitna ng kagubatan. Ang bundok ng Malimono ay hindi na itinuturing na lugar ng mga lihim at panganib, kundi isang kanlungan ng paghilom para sa buong lalawigan. Sa paanan ng bundok, nakatayo ang isang maliit, ngunit laging abalang klinika na gawa sa mapuputing bato at matibay na narra. Sa itaas ng pintuan nito, nakasulat ang pangalang Klinika ng Pag-asa, kung saan ang bawat pasyente ay tinatanggap hindi lamang ng gamot, kundi ng isang pakiramdam na sila ay mahalaga. Si Mihi ay isa ng ganap at respetadong nurse ng komunidad. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat mula sa pagkakayod sa ilalim ng pambubusabos, ay ngayon ay mga kamay na nagbibigay ng kaginhawaan sa mga may sakit. Ang mga tao na dati ay bumubulong ng mga mapanghusgang salita, ay sila na ngayong nagdadala ng mga sariwang bulaklak at pasasalamat sa kanyang hapag. Si Kael naman ay naging pangunahing tagapangalaga ng kalikasan sa kanilang rehiyon.
Ang kanyang dating mailap na pagkatao ay naging simbolo ng katatagan at proteksyon. Hindi na siya nagtatago sa anino ng mga puno. Siya na ang nagsisilbing puno na nagbibigay ng lilim sa kanyang pamilya at sa kagubatang matagal niyang naging tahanan. Sa usapin ng patawad, natagpuan ni Mihi ang tunay na kapayapaan. Hindi man muling naging buo ang kanilang ugnayan ni Aling Dalisay. Pinili ni Mihi na padalhan ang kanyang ina ng sapat na tulong para sa mga pangangailangan nito sa sentro ng rehabilitasyon. Nabisita niya ang ina paminsan-paminasan. At kahit wala ng matinding yakap o emosyonal na pag-amin, sapat na kay Mihi ang makita na ang kanyang ina ay tahimik na namumuhay ng malayo sa lason ng alak. Pinatawad ni Mihi ang kanyang ina, hindi dahil nararapat ito, kundi dahil nararapat ang kanyang sariling puso na maging malaya mula sa bigat ng puot. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay ginto sa mga dahon, nakaupo si Mihi sa kanilang beranda habang karga ang isang maliit na sanggol, ang kanilang anak ni Kael. Pinangalanan nila itong Liwayway, simbolo ng bagong umaga na hinding-hindi na muling mababalot ng dilim. Lumapit si Kael mula sa likuran at dahan-dahang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Mihi, habang ang kanyang malalapad na palad ay maingat na humahaplos sa maliit na paa ng kanilang anak. Walang salita ang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga pangakong natupad. Ang ritmo ng kanilang paghinga ay naging isang payapang musika na nagpapatunay na ang pag-ibig na nagmula sa pagkawasak ay siya ring pag-ibig na may kakayahang bumuo ng isang buong mundo. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat pusong nakikinig ay ito: ang dugo ay maaaring nagbubuklod sa atin sa ating mga magulang, ngunit ang pagmamahal at respeto ang tunay na bumubuo sa isang pamilya. Hindi kailanman magiging utang ang iyong pagkatao sa mga taong sumisira dito. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nakatayo sa iyong tabi sa gitna ng baha. Ang mga taong nagbibigay sa iyo ng susi upang maging malaya. At ang mga taong naniniwala na kahit mula sa putikan, ang isang bulaklak ay may karapatang sumikat at lumago sa ilalim ng liwanag ng araw. Dito nagtatapos ang kwento ni Kael at Mihi sa Bundok Malimono, isang kwento ng pagtitiis na nagbunga ng kaligayahan at ng isang pag-ibig na naging dambana ng tunay na paghilom.